Welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Roma 8:18 to 28. Ano ba ang Independence Day? Meron ba kayong alam tungkol sa Independence Day? Ang Pilipinas ngayon suffer in our history. Marami tayong mga pinagdaanan ng mga ibang lahi tulad sa Kastila, Hapon, American, etc. Inalipin tayo ito. Ang buong bansa ngayon ay nagsiselebrate ng Araw ng Kalayaan o Independence Day. 1898, natamo natin ang kalayaan. June 12. At dito sa ating lugar mismo, sa Cavite, sa Cavite, naitatag ang kalayaan ng bansa. Anong kalagayan ang nais ng Diyos sa buhay ng tao? Meron pong mga na dapat basahin tungkol sa kalayaan. Kalayaan sa alipin ng kasalanan. Kapag ang tao ay alipin ng kasalanan, nasusuhin niya ang kalooban ng Diyos. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi mabuti. Hiwalay siya si Diyos. Namumuhay siya ng walang patubay ng Diyos. Naitataas niya ang sarili at hindi ang Diyos. Naitataas ang sususan at hindi ang tunay na Diyos. Nais ng Diyos na lumaya tayo sa kasalanan at hindi kamtan ang bunga nito at kabayaran nito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang physical at spiritual. Ito mababasa natin sa Roma 6:22. Hindi yan ang tunay na kalooban ng Diyos. Pinalaya niya sila. May plano ang Diyos sa ating bayan at tayo'y iligtas. At palaman natin ang katotohanan na dapat tayong manalig kay Kristo na siyang dahilan upang tayo'y totoong lumaya. Hindi sa pagsamba sa mga ginagawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos. John 3 verse 16, John 1:12, Galatians 4:3 and 4. Ang tunay na kalayaan ay masusubuan sa Diyos. Gagamitin niya ang kanyang mga lingkod para ipahayag ang tunay na kalayaan na sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Hindi sa mga bayani, kundi sa kundi na bayani ng pananampalataya. Amen? Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos.